Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay papakita namin sa inyo kung paano mag-troubleshooting ng system unit. At sa pamamaraan na ito, ay sigurado talaga makakita tayo ng maraming pera. Ngayon ay sisimulan natin kung paano i-disassemble itong system unit. So ngayon ay sisimulan natin ang pag-disassemble ng system unit. So unang-una talaga ay dapat nyong tanggalin ang cover ng system unit para masimulan ang pag-disassemble. Bilisan mo na. Ayan, nakuha na ang cover ng system unit. So ngayon, sisimulan natin ang pag-disassemble. Sa unang-unang sa lahat ay kailangan muna tayong tanggalin ang mga wire para mabilis ang pag-disassemble. Matigas talaga itong mga wire guys, kaya magki-careful tayo para hindi tayo ng system unit. At kailangan ay ilagay ang mga kinuha mo dito sa board para hindi mawala. Ngayon ay tatanggalin natin ang 24 pin ATX power connector. Pagkatapos, tanggalin naman natin yung CMOS battery. Tanggal na rin yung 4 pin. Ito sa exhaust fan. Ngayon ay kinukuha na namin ang CPU fan with heatsink. Yan, natanggal na. So ngayon ay kunin natin yung hard disk. Tanggalin ang hard disk. Ngayon ay sinisimulan na nilang kunin ang motherboard. Pero bago natin kunin ang motherboard, kailangan muna natin kunin ang power supply para hindi magsagabal yan pag kunin natin. Power supply muna tayo. Yan. Ito po ang power supply. Yan, nakuha na ang power supply. So ayun oh, naging mas madali ang pagkuha ng power supply kasi kinuha mo muna namin yung mga wire para hindi magsagabal. So ngayon ay kukunin muna natin yung CPU. Yan. Tanggalin na natin ang ruska. Pagkatapos ng matanggal ang lahat ng ruska ay tanggalin na natin ang motherboard. Dandahan. At yan. Yan ang proseso sa pag-disassemble ng isang system unit. Ngayon ay natapos na natin ang pag-disassemble ng system unit. Ngayon ay sisimulan naman natin ang pag-assemble nito. So sa simula ilagay muna natin yung motherboard. Dapat maingat ang paglagay nito guys kasi sensitive ang motherboard. Madali lang masira ito. So sisimulan na nila ang paglagay ng mga ruska para malak ang motherboard. Tapos na ang paglagay nila ng ruska. So magsisimula na sila na
ilagay itong mga parts sa system unit doon sa system unit case. So kailangan maingat ito na ilagay kasi ayan, baka masira. Nakasira yung CMOS battery. Ayan, at ito ang proper way para ilagay ang RAM para hindi ito masira agad. So meron diyang mga ngipin, no? Ayan, ngipin yan. Dapat ilagay nyo yan ng sakto dyan sa lalagayan nyo. Ayan. Ayan, tapos push mo lang, Ayan. Ayan. Tapos, ilagay natin ang Pagkatapos ay ilagay natin ang CPU. Dapat maingat ito kasi meron itong mga ngipin na may posibilidad na matanggal kapag mali ang pagkapasok nito. Tapos, takpan na natin. Talakpan na natin ang CPU. At, yun. Okay na siya, guys. So ngayon ay ilalagay na ni Paraguso ang CPU fan with heatsink. Yan, yan. Dapat hindi nyo ilalak siya agad kasi hindi yan gumagana eh. Dapat dahan-dahan lang para hindi ma Nakatimbang. oh yan, dapat nakatimbang. Kapag hindi yan, napiang. Dapat hindi magmadali para matagal tayo matapos. Kasi kapag magmadali tayo, may posibilidad na mag-error ang ating pag-symbol. Tapos na rin ang paglagay nila ng ngayon ay power supply na naman natin ang ilagay. Ayan, yung mga wirings. Ilalagay ni Rupo ang power supply. At mukhang nahihirapan pa rin si Rupo at ayan, napasok na nga. So ngayon ay ipapasok nila ang mga wirings. Si Rupo ay maglalak ng power supply at si Paraguso naman ang mga wiring. Ilagay na. At nagsisimula na nga si Rupo at nagsimula na rin si Paraguso. At natapos ni Rupo ang pag-lock ng power supply. At maglalagay na nga si Rupo ng hard disk. At yan, at napasok na nga nila ang hard disk. At ayan na nga, nagsisimula na silang ipasok ang mga wire. Tapos ipapasok na ni Rupo SATA cable. sa cable. SATA at dito na din siya ilalagay sa may glue. Mukhang nahihirapan si Paraguso na maano to. Ito yung wire na kapag may isang hard disk ka, pwede itong magamit. Pero yung hard disk, mag-iisa lamang kaya hindi lang ito magagamit. Dito natin siya ilalagay. At natapos na nga ang paglalagay nila ng mga parts sa system unit. So ngayon ay ilalagay na nila ang cover para makabiran ito. So ngayon ay nakabira na nila. Tapos na nga nila ang ayos at pag-disassemble ng system unit. At iyon ang pinakamabisang paraan para magkapira tayo sa pamamagitan ng pag-assemble at disassemble ng system unit. So, kita-kita muli guys. At ngayon, natapos na namin ang kung paano mag-troubleshoot ng isang system unit. Ay, at huwag kalimutan mag-like at subscribe sa aking channel. Rio Consul.